Gusto lang namin kayong i-invite and encourage na kung hindi pa po kayo Oh my God. dami nangyayari. Si Fitz po itong daming... Kung hindi pa po kayo nakakakuha ng ticket para sa in-between, you still have tomorrow to get tickets for day 3. Kung meron na po kayong tickets ng day 1 and day 2, okay lang yun. Manood pa rin kayo ng day 3. Kumuha pa rin kayo ng tickets. So, ayun. Bukas yan ng 12 noon. 12 noon, ticket net. Bakit? 12 noon. 12 noon sa ticketnet.com in between day 3. So, ayun. Guys, maraming salamat in advance for your support. And sana makasecure po kayo ng tickets. Ano ba? Basta bukas po yan, in between day 3. TJ KZ concert. Feb 6, 7, 8. Tama lang? 6, 7, 8. Feb 6, 7, 8. Iba ka talaga. Iba. Yung TJ. Iba ka. Si TJ hindi na lang pwedeng mag-concert sa Araneta ngayon ng one day na lang. Iba ka. Kailangan minimum 2 days, 3 days. Iba ka. Nadamay ako. Salamat. Maraming salamat naman. Thank you so much. Sino dito mga may tickets ng ano? Dami namin gamit. Galing sa gig na gamit. Sino dito yung may tickets ng ano? May tickets na ng day 1, day 2. Kayo! Sino dito mga team day 1 magingay? Yay! Madaming day 1. Sino day 2? Yay! So, bukas, sana makasecure po kayo ng tickets ng day 3. Kung meron po kayong mga kaibigan na hindi pa nila alam na may day 3 pa ang in-between sa Araneta Coliseum, please do let them know and remind them that the ticket selling will happen exactly 12 noon tomorrow. Uy, thank you naman sa mga gifts. Exactly 12 noon tomorrow, may tickets na ang day 3. So, ayun. Please! Lalo na sa mga uuwi. Oh my gosh. Ang OA nung may mga day 1, 2, and hopefully day 3 na tickets. Sabi kayo. Thank you. Thank you po. Nagawin po namin ang aming best para sa inyo. Maraming salamat. Are we touring this? Guys, tulad ng sinabi namin, the first time we talked to you guys about the ticket selling nung nasa Australia pa lang kami, we really hope that you get your tickets for the 3-day concert in Araneta kasi hindi namin sure kung kaya namin tong i-tour. I think this is one of the biggest in terms of production siguro pagdating sa concerts na nagawa ni Cornerstone. Siguro pag kinompare, nandiyan ba si Maki? Si Maki ba yan? Si Maki bang tunay yan? Ay, ba't hindi pa natutulog? Wait, anong oras mo sa Qatar? Guys, kung nasa Qatar naman kayo, manood kayo ng concert ni Maki. Sobrang cute. Magaan sa pakiramdam. Ay, may ano pala. Medyo naiyak pala kami ni TJ dun sa song niya para sa pusa niya. Kasi naalala namin si Fitz at si Chito. Pero ayun, if nasa Qatar kayo, and if you wanna just, chill and spend your day off nang masaya lang with friends and with really good music, Maki is gonna be having a show in Qatar with the pop rock superstar Yeng Constantino. Yun pa, isa pa. Yung isa pang kailangan yung abangan. Sana po mag-concert na din po si Miss Yeng Constantino. Dahil kami po mga fan niya, ay meron na po kami pambiling tickets. Kami, yung mga batang sipunin. Yung mga batang sipunin ng high school, may pambili na po kami ticket.
So, kailangan na po mag-concert ni Miss Ye Constantino. Pagkatapos nating tawag ito, mag-in-between. Sana mag-concert ni Miss Ye Constantino. Alam, next year, 20 years na din si ating. 20 years in the business, di ba? Pero pag tinignan mo siya, para siyang member ng Beanie Yang. Anyway, if kakapasok nyo lang po, again, I'd like to invite all of you na bukas po ay ticket selling na ng day 3 ng In-Between. So, kung wala pa po kayong tickets, sana makakuha po kayo ng tickets tomorrow. Kahit may tickets na kayo ng day 1, day 2, sana kumuha pa rin po kayo ng day 3. Bring your friends and your family. And like everybody, kung wala kang kasama, manood ka pa rin. Kasi based on people's experiences with the entire SNM tour, ayan, pwede mag-comment sila dyan, yung mga Between and Kazers, yung mga dating mag-isa lang na pumupunta sa concert ngayon, may mga BFF na sila. At ang dami na nilang OA na lumilipad kung saan-saan at nanonood. Literal na lumilipad. Merong iba na galing Dubai, lumipad pa dito para manood ulit ng SNM. Tapos, babalik ulit ng Abu Dhabi para manood naman. Grabe, sobrang ibang ibang love and dedication that we will never be able to repay, but we just always want to promise you na we'll always do our best for you guys because that's what you deserve and more. Pero again, In-Between day 3 tickets are coming out tomorrow, 12 noon, ticketnet.com.ph. May .ph ba yun? And ayun. So, yung mga makakakuha ng platinum tickets, yun ata yung like top tier na tickets. You get, of course, the meet and greet, and you will get exclusive platinum merch collection. So, ito yung merch na kayo lang ang makakakuha and will not be replicated and sold sa ibang sa outside of the outside of the like kung ano lang yung, and will not be sold to other people na hindi naka-platinum tickets. So ayun siya. We're excited also to tell you kung ano yung part ng merch collection. It's not just one item, it's a collection. Pero syempre, hindi naman 100 items, guys. But we'll make sure na memorable siya. Yung merch, yung perks, ganyan. Pero yun nga, if you don't have the budget muna na makabili ng platinum tickets and hindi nyo naman masyadong goal na kailangan meron kayong exclusive merch collection or whatever, I hope that you get the lower box tickets na nasa may gilid ng stage. Kasi nakita nyo naman na from day 1 and day 2 na selling. Makikita nyo kung gaano kalapad yung stage namin. Saan kami aabot. So if you get those tickets na malapit doon, definitely will be able to reach you kasi aabot doon yung stage namin. Para siyang kalahati ng yung kung saan ka tumatakbo ng marathon. Pero ayun. Babalik lang ako dun sa question kanina kung like about tour, kung matutour ba yung In-Between again. We really hope that you get tickets for the day 1, 2, and 3 for In-Between kasi hindi nga namin po sure kung kaya siyang i-tour because of the magnitude of the entire production. Kasi syempre, ayaw naman namin siya. Like, this is also one thing that we're really proud of pagdating sa SNM concert, sa Sarili Nating Mundo concert. Regardless kung nasan man kaming lugar sa mundo, kahit nasa Amerika kami, nasa Australia, sa Middle East, or kahit nasa Zamboanga kami, na hindi pa laging naaabot ng concerts, we always give the same quality of production. From the bracelets, yung bracelets ng SNM, hindi lang tumigil yung experience ng bracelet
sa Araneta. We made sure that we brought that experience as well kahit saan man kaming lupalop ng mundo na punta. So, lahat ng pinuntahan namin, na-experience nila yung bracelet, lahat ng pinuntahan namin, yung yung live music na experience nila, lahat ng pinuntahan namin, the production, yung LED, yung visuals and everything, nandun. Nagkakaiba-iba na lang pag minsan may mga limitations yung venue. But we always strived to maintain the quality of the concert. Hindi nagbago yun kasi pare-pareho lang kayo, halos pare-pareho ng ticket price na binayaran yung mga tao. And so you deserve that. And yun yung mindset na dadalhin namin sa in-between. And the reason why hindi kami sure that we'd be able to tour the show because it's ngayon pa lang, pag nag-uusap kami, nag-meeting kami, iniisip na namin kung paano siya bubuin pag kunwaring tinur. And pag naging realistic kami sa utak namin, kaya namin siyang itur kung gustuhin lang namin na okay, basta kakantahin namin, same song, same set list, pwede naman na yan na concert But hindi kasi yun yung mindset namin. So, pero syempre, this does not mean na never na siyang, imposible na siyang mangyari. But ngayon lang, baka lang hindi kaya. Pero hindi natin alam. Nasa inyo pa rin yan, guys. Nasa inyo pa rin ang bola. nasa inyo pa rin ang kapangyarihan. Kasi yung concert nga na to, one day lang dapat to. Pero iba yung pangangalampag nyo. Tumabot tayo ng day 2 at yun. Ayun, iba dapat 2 days lang to. Pero iba yung pangangalampag nyo. Tumabot pa tayo ng day 3. So, oh my gosh. Kaya nakakakaba, pero we're all very excited. We're both very excited ni TJ. Kasi sobrang magkaiba kaming artists, guys. I mean, kung kumuha po kayo ng ticket para sa concert ni TJ, para sa in-between, I think it's a gifts. Kung nakakuha na po kayo ng tickets para sa in-between, expect that it will not sound ng parang isang kind of music lang ang isang kind of artist lang ang maririnig nyo. It's not KZ completely erasing herself and joining TJ in his world. Hindi parang ganun yung mangyayari. And si TJ din, hindi niya buburahin kung sino si TJ para pumasok sa mundo ko. It's, mag-asawa kaming dalawa. But the thing is, before we became TJ and KZ, the husband and wife, we were TJ and KZ, the individual artists. And so, yun yung goal namin, to highlight who KZ is and who TJ is. And where those worlds meet and balance each other. Parang ganun. So, yun yung mangyayari na. Kung pumunta kayo doon para gusto nyo lang maiyak sa mga kanta ni TJ or kiligin, tapos pag narinig nyo ako, baka mabuisit kayo na ibang-iba siya. Please expect that is gonna be, there's gonna be a good type of chaos. Galing dun. Tama ba yung pinagsasabi ko? Pero ayun, tomorrow po again sa 1.6 thousand people. Tomorrow, ticket selling na ng day 3. Yes, ma'am. Mike. Tomorrow ay ticket selling na ng day 3. Labi ko naman. Ito sa bag na nato. Buya! Up. Guys, see you tomorrow. See Day you 3 tomorrow? selling. Day 3 selling. Oh.
In between. In between. In between. Huh? Between. Ha? May hi daw si Keds kay ano, baka nanonood ngayon. Hi daw kay... Guys, ano pa lang mga ano, Hi daw kay Sam. habang hindi pa kasi super, uy, thank you. Hindi pa kasi super final yung laman ng platinum, anong tawag doon? Exclusive platinum merch. Platinum exclusive merch collection. Mas ganun nata. Platinum exclusive merch collection. Ano mga gusto nyong laman doon? Malay nyo naman, marinig yung pangangalampag natin. Meron na eh. I think meron ng mga items na kasama. But if you really want it, maybe the bosses can make it happen. Sam, Yes, love. pwede ko sa Why? shoot ko. Hindi na makita eh. Yeah. How many more? How many more? Just throw na ako isa, sobra. So, 2? Yeah. Tama. Tapos balik na yun. Yes. See you on day 2. See you! Si Kizzy Tandingan ba ni Dili? I don't know. Signed merch, definitely. Kakamuray ka. Sorry, nagbisaya. Kayo na lang magsasawa sa mga pwede namin i-sign. Basta isa-sign namin yan lahat. Lahat ng mga... siguro hindi naman lahat ng items sa Platinum Merch Collection isa-sign. Kawawa naman yung mga gamit nyo. Puro pirma. Kahit, kunwari, meron na lang isang item doon na pwedeng... na bagay pirmahan. Yun ang pipirmahan namin. It's your birthday. Happy birthday! Sobrang bilis. Hindi ko na nabasa sila. Uy, Ate Kizzy, sign na ba ni... naon sa to? Go! World tour po ulit. Ayun. Hindi po natin alam. Unahin po muna natin ang in between sa Araneta. Budod sa Araneta. Hindi natin gagawin yun. Na-turn over na ang nalikom na pera. Tapos na siya. Let's turn another page. Na LSS na si Ked sa ano, sa Uniqlo. Guys, nagbunga na. Ang akala niyo ba yung mga get ready, sorry na busy kasi ulit kami kaya wala na naman akong upload na kahit ano. Akala niyo ba yung mga mga post ko ng get ready with me ay dahil sa ano? Dahil sa wait muna. Akala niyo ba yung mga post ko na get ready with me ay because we were already part of Uniqlo? Hindi. Minanifest nyo yun. Dahil palagi ako naka-white shirt. Minanifest nyo yun. Hindi pa kami part ng Uniqlo nun. Nung nag-start ako mag-post. Alam nyo kung kailan na pag hinanap nyo yung video, pwede ko naman siguro ito sabihin. Pag hinanap nyo yung video na kaming dalawa ni TJ, tas nasa Perth na kami neto, tas naka-blue ako na polo, tas si TJ din naka-blue, parang sweater or something. Yan, parang naka-blue ako na JW Anderson collab na na long sleeves. Tapos si TJ yun, tama. Si TJ naka-blue sweater. Yun yung day na magre-record kami ng each person that we cherish in our lives, they deserve a special gift. Special gift. Special gift. Special gift. Yun yung araw na yun. Yun lang yung araw na yun. Na yung naging Uniqlo fam kami. So, yung ibang mga get ready with me na napanood nyo, na naka-white shirt ako. Wala yun. Galing sa amin yun. Galing sa closet ko yun. Kasi nga, sa totoong buhay,
dati sobrang ino-overcomplicate ko ang pag-pack ng mga gamit pag umaalis. Tapos etong nag-start na yung sarili nating mundo tour. Tapos wala lang kaming time mag-impake. As in literal, pag uwi namin, ipaprioritize na namin matulog. Tapos pagising, magdadasal lang kami. Lord, sana hindi kulang yung medyas ko. Lord, sana wala akong kulang na damit. Ganon. Pero, dun na nag-start na mas nag-invest ako sa mga pieces na pwede kong ulit-ulitin. Kasi syempre, like your outerwear, pwede namang i-wear it and then rest muna, tas iba lang, parang ganyan. Pero, like yung mga practical wear mo, mga life wear mo, shirt, pants, I get all of them from Uniqlo. Para hindi ko na siya iisipin. As in, iisipin ko na lang, papalit-palit ako ng jacket, pag malamig, papalit ako ng mga zip-up na jackets, kung ano yung madali, parang ganyan. And then I can just mix and match. Parang siyang capsule wardrobe. And because I'm 4'11", I'm very short, and I don't like shirts na fit na yung cut ay pag ganun, hindi ko siya gusto. So, dati palagi ako naka-oversized shirt. Although, mahilig pa na naman ako sa oversized outfits ngayon. Pero, kaya ako nag-oversized na shirts. Kasi ayoko nga nung yung sobrang pag ganun. Di ba pag maliit yung shirt, pag kunwari pag nag-extra small ka na, or small ka na, hindi na, wala ka ng ibang option. Ganun lang, same lang siya lahat ng silhouette. But then, I discovered, ako naka-discover! Hindi. Nung na-try ko na yung Airism, na boxy, pero perfect yung length sa akin. Like, parang napakadami ko ng hinord na puting t-shirt. Parang ganun. So, yun yung mga basic. White, talagi ako naka-white. White inner, white, black, and then I have parang nude na color or like medyo brown na color. Parang ganyan. And then for pants, perfect yung baggy curve sa akin. Tapos pinapa-alter ko para hindi ako nagtutupi. So, if you get your pants from Uniqlo, you can get them altered. Kunwari, punta kayo ng umaga, pili na kayo, sukatin nyo. Ito po, papa-alter ko, papabawasan ko ng mga ganito kahaba or ganyan kahaba. Leave it and then come back. Pagkuha mo, perfect na yung length ng pantalon mo sa'yo. Ganun siya. And ngayon, aparta tayo ng Uniqlo. Ano ba? Huy. Kanina niloloko namin sila. Thank you po, libre na yung mga damit mo na. Pero sobrang happy kami. Kasi hindi siya, alam mo yung like, it really, Uniqlo is really part of our lifestyle. As in kanina, kung kanina, yung damit ko na papunta ng event, kung hindi ko siya inisip kung hindi ko nalaman kung ano yung ipapasuot sa akin dun sa event, malamang sa malamang, baka magkamukha yung sinuot ko papunta sa damit na parang perform ko. Kasi ganun nga yung mga damit namin. Ayun. Pero thank you so much pala sa lahat sa inyo na pumunta po kanina sa BGC para samahan kami. And nakasama na namin kumanta si Jose Marichan. The Jose Marichan. My gosh. Parang sobrang starstruck kami ng TJ. Hindi lang namin masyadong mapakita sa kanya kasi nahihiya kami. Pero like, imagine, I grew up listening to his songs. Kasi yung tatay ko, sobrang big fan. Kaya lang si TJ lang ang nakakuha ng video greeting at nakapagpa-picture. Kasi sumasalang ako. Magpa-picture siya. Wait. Sino may birthday? Oy, happy birthday. Sino yun? Bilis na. In between Cebu. Guys! Pag nag-in between, kung kunwari man, no?
Kung kunwari nga magka-tour ang in-between. Baka pag nag-Cebu, magti-t-shirt na lang talaga ako. Pangatlong show na namin TJ na hindi ko mapanindigan yung jacket ko kasi sobrang init. Baka mag-t-shirt lang talaga ako. Sinong nasunog yung niluluto? Bakit naman nasunog yung niluluto? Tsaka, ang late na para magano ha. Midnight snack. Nice. Tattoo reveal. Tattoo ko. Malamang sino. Ito, kahit ito na lang muna. Ito, it's a peace sign. Normal peace sign. Shh. Pero sa totoong buhay, it's to commemorate my The Voice journey. Diba? Simple lang siya. Pero, sa ibang tao, parang peace lang. Shh. Pero sa totoong buhay, The Voice yan. Because of The Voice. Kasi, syempre, after 12 years in the industry, coming from a competition, parang full circle moment siya, na mabot ako sa point that I get to be a judge beside the Bamboo and yung judge nung X Factor. Judge namin ni Kedebon. Nung X Factor. Na si Sir Martin. So, yan siya. And then, ano pa ba? Ito ata yung first time na pinakita ko yung tattoo ko. Ito ay mga heart. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na hearts yan. Na pinadrawing ko. So, lahat ng members ng immediate family ko. So, my dad, my mom, my sister, and my brother drew their own hearts. Parang yung drawing silang heart. Kaya lang, nung pinadrawing ko sila, nakita kami ng pamangkin ko si Zizi. Tapos sabi niya, I wanna draw my heart. So, nag-drawing din siya ng heart. So, sinali ko na siya dyan. Yan o, ganda ng heart niya. So, itong 5 na hearts na to represent my family. Pero yung pinakauna, ano pa dito sa... Mahirap pakita yung iba. Ito na lang. Ito... Per aspera ad astra. To the stars through hardships. Twinning kami TJ. May ganito din siyang tattoo. Pero yung pinakauna ko ay ito. Ito. So, hindi siya may madaling intindihin. Pero it's an IPA translation of TJ's name. So, pag tinignan mo siya, it's Titus John. Yan. Kita ba? Parang yun. Titus John. Hindi lang siya... Sa unang basa, hindi mo siya magigets. Yan, it's Titus John. Ano pa dito? And dito sa likod. That's for another... Saan ka nagpatat? Sa Vimana. Kasi magaling sila. Hindi ko lang alam kung madali na ngayon mag-sked kasi dati palagi silang puno. Pero okay naman. Vimana. Ano pa? Lang dami ko namang na-share sa inyo. First time ko pinakita yung tattoo. Pero, kung mga ano pa kayo, nagsa-study pa kayo, before ako nagpa-tattoo, hindi talaga pupayag yung parents namin. Kahit yung yung mga extra piercing ko, hindi talaga pumayag yung parents ko. Sabi lang nila, magpapa-tattoo ka lang or magpapa-piercing ka lang. Pagtapos ka na mag-aaral, pag may trabaho ka na. So, after kong nag-asawa, nagpaalam na. Nagpaalam pa rin ako sa parents ko kahit it was part of our deal na papayagan na nila ako. Nagpaalam pa na ako. Papatattoo na po ako. Papa-piercing na po ako. Pero sa totoong buhay, meron naman tattoo yung nanay at tatay ko.
Si Boy palagi. Nasa taas pa siya eh. Meron pa siyang nire-record na something, na video. Bababa din yun. Sobrang bilis ng takbo ng mga messages. Uy, sa mga kakapasok lang, medyo dumami ulit tayo. Sa mga kakapasok lang, tomorrow, 12 noon, ticket selling na ng day 3 ng In Between. TJ and KZ concert. Sana dito magkaroon na ng ano, no? Nung parang sa Dubai. Meron silang parang may way for them to get their concert tickets but they don't have to pay for the tickets upfront. Parang ganun. Parang yung naka-installment yung payment nila. Para hindi masyado mabigat para sa mga concert goers. Sana may ganun. Kaya di ba, naririnig ka nila. Hindi nakakapogi yung sabi mo. Oo, swerte ni Tid tsaka tattoo. Yung una, dalawa kami niyan. Yun yung pinag-usapan namin. Yung per aspera ad astra, yung dito. Hindi nyo lang masyadong kita yung kay Tej. Kasi syempre, like ako, palagi naman ako naka-long sleeve. So, hindi nyo nakikita yung mga tattoo ko. Pero si TJ, meron siya dito, per aspera ad astra. Dito. Hindi lang din super kita kasi, hindi super kita dahil very fine yung pagka-drawing niya. Yun! Tabi, pala yung tawag sa Dubai. Sa mga nandyan po sa Dubai na gusto po manood ulit ng SNM, ng SNM 40, meron pong SNM sa Abu Dhabi ngayon darating na December 2. Hindi pa po siya sold out. Meron pang ibang mga tickets available. Yung mga... Yung ibang mga sections sold out na. Pero I think meron pang dalawa ata na may mga konti pang available tickets. So, do get your tickets and we'll see you there. Kasi parang alam ko ngayon may mga surprise emelatic atang gagawin si TJ. Gusto niyo yung pre-measure ko siya? Para hindi na niya pwedeng bawiin. Gagawin niya. Kailangan niyang gawin. Ilan ang piercing mo? 6? Ito? Yeah, I think 6. Kasi mambana din sa taas. Long hair. Alam nyo, gusto ko naman. Lalong-lalo na si TJ. Gusto niyang long hair. Gusto niya yung long hair ko. Kaya lang, na-try niyo na ba mapagganitong buhok? Tapos pinahaba niyo ulit? It's very challenging and tricky. Tapos pag medyo humahaba na siya, pag medyo nararamdaman ko na siya sa mata kong gumaganyan, tapos lalo na pag mainit, nandun agad ako sa Kuya Jaymar, yung hairstylist namin. Pag nasa backstage, gupitan mo na ako. Init. Ganyan. Kasi akala ata ng mga tao, mas madali ang buhay ng short hair, hindi. Mas mahirap actually i-style ang short hair. Kahit tanongin nyo yung mga hairstylists, mas madaling mag-style ng long hair kaysa sa short hair. Anong tawag sa hair? Anong tawag dito? Basta nag-start lang ako dati na para siyang bowl cut, tapos pinapa-texture, and then nung tumubo na, nagpagupit ako ng trim lang until it became what it is right now.
Pero isa sa mga bagay na I think sobrang nakakatulong sa amin is perm. Kasi yung buhok ko, sobrang flat, sobrang nipis ng buhok ko. So, pag hindi ako naka-hairstyle, like, sobrang, ang yan lang. Hindi siya maganda. But, when we tried getting a perm, yun, sobrang mas madali ang buhay. Kasi pag gising mo, konting products na lang, and then you let it dry, tas yun na siya. Post na siya. But I love my hair. I love my short hair. Posible po bang umiikot-ikot yung upuan? Posible po bang magLaguna ulit kayo? Eh naku, hindi po natin alam. I-prioritize nyo na lang po muna makakuha ng ticket bukas sa day 3 kasi hindi po namin sure kung may tutor po namin ng in-between. How can I so easily fall in love? Balik kayo sa Qatar. Soon! Sana. We love Qatar. First time namin both ni TJ sa Qatar nung pumunta kami for S&M. And I must say, it's so beautiful. Kahit na sobrang init nung pumunta kami, parang pa 40 degrees ata yung init nung time na pumunta kami. Pero sobrang ganda ng Qatar. Oh my gosh. As in, parang hindi pwede ang simple lang na building. Alam mo, yung pag doon kayo nakatira, tapos mag-uusap-usap kayo. Saan ka nakatira? Doon sa building na ano, yun ba yung simple lang na building? Guys, yung mga building nila doon, iba. Tapos dahil nga pumunta kami na mainit. Pero outdoor AC. Grabe. Pero nung nandun din kami, ang ganda ng mga indoor na pinuntahan namin. Like, we went to, like, Vendome Mall or something. Yun. And easily, one of the most beautiful malls I've been to. Even yung mga outdoor spaces nila. Grabe. We'd love to come back. And syempre yung crowd, yung Filipino crowd dun, grabe sila. Mga din. But as in you can take the Pinoy out of the Philippines, but you can never take the Pinoy out of the Philippines. Ay, hindi mo, sobrang magka-level lang din yung mga namin, mga topak namin. O nga, gusto ko na sana medyo i-end na yung video para makapagpahinga na din kayo. Baka pagtanggal na ka ng makeup galing sa BGC. Pero, nantay ko sa TJ para makapagbabay sana din siya sa inyo. Pero, ang dami pa rin pala natin. Pero sa inyong lahat na nandito po ngayon, again, I'd like to remind all of you that tomorrow at 12 noon ay ticket selling na ng In-Between TJ KZ concert sa ticketnet.com. 12 noon. Ticketnet.com, TJ KZ In-Between, live in Araneta Coliseum. Mag-vlog ka na ulit sa YT. Guys, upload ko nga sa TikTok, hirap na hirap ako. Diba, like yung meron akong straight, parang 30 days, I think, na puro ako upload. Sobrang proud ako sa sarili ko. Like, the easiest thing for me to shoot was to get ready with me. Kasi pag ready na yung damit ko, imamount ko na lang yung camera. And then, di ba yung may 10 minutes na option yung TikTok? I record in the app. Tapos, kinakat-cut ko na lang while I'm in the car. Pak. And then, nagpapa-alarm ako ng mga 5 p.m. Tapos, sin-upload. That's the easiest. Kasi pag kunwari, pag in-upload ko siya, ay pag nag-shoot ako na kunwari random video, like a day in a life or something, na ang ganda sana, di ba? Day in the life of
guest ng main artist. Ganyan. Parang ganyan. Pero, nagsistart lang ako ng, guys, come with me as we eme. Tapos nakalimutan ko na siya. Naalala ko, the next day na. Puro opening lang lahat ng videos na nagagawa ko. So, I'd rather not. Kaya puro, di ba, puro mga joke-joke na lang yung mga post ko, mga ganyan. Kasi nga, mahirap. Sobrang saludo ko sa mga content creators. Anong perfume ko? Before I found this new one na ginagamit ko ngayon, na pinapagpalit-palit ko, ang ginagamit ko talaga is Le Labo Santal 33. May Le Labo na dito sa Pilipinas I think. Meron na. Le Labo Santal 33. Yan siya. It's not, kumbaga, before ko siya nagibabango, I would have never picked this perfume for myself. Kasi before palagi yung mga pinipili ko lang yung medyo powdery lang. Yung, alam mo yung mabango pero hindi ganyan. Tapos, I was gifted Le Labo Santal 33. Tapos nung tinry ko lang, it was the perfume that I got so many compliments with. So, yun. Pero ngayon, I have another one that I interchange it with na bagay din sa akin. So, pinagpapalit-palit ko siya. Kaya lang medyo kaya nakabahan ako kasi paubos na siya. At mahirap siyang hanapin. Magpa-pixie cut kayo, guys, actually go. Ang laking ginhawa talaga, lalo na pag mainit. Go. Pero yun nga lang, be ready for for the work that it comes with, that it requires. Kasi nga, kung lalabas ka, kailangan mong matutong style yung buhok mo. Pero kung buhok mo naman ay naturally textured, yung may waves na, ako kasi sobrang flat and fine talaga yung buhok ko. So, kailangan ko siyang style. Pero kung like si TJ, meron siyang like natural wave, yan sa buhok. Kasi pinanganak talaga to si TJ para maging TJ Monterde. Diba yung, perfect na yung mukha niya, magaling pa siya magsulat, tumugtog, magaling siya magsalita, matalino. Buhok niya, parang ready na siya mag-artista. Pagising niya, pogi na siya, ready na siya. Ganun. Ilabas mo si TJ. TJ! Tab! Hindi pa rin siya tapos. Guys! Dunkin? Oo. Sobrang happy namin na may oat milk na sa Dunkin. Favorite namin na TJ, oat milk latte. Dunkin oat milk latte or Dunkin Spanish oat milk latte. Bakit wala po kami ba? Yung bilis, hindi ko na nabasa. Ganda ng watch mo. Oh, thank you. I bought it for myself. Para sa Para sa 13th anniversary ko in the business. Isang hi kay Fitz. Guys, wala siya sa mood. Di ba kanina wala siya sa mood? Kasi, di ba nga umalis kami? Pag umaalis kasi kami ng bahay, wala siya sa mood. So, nung kinuha namin siya para ipakita sa inyo, pinipilit pa siyang pakainin. Nagtatampo yung pamangkin niyo. Si Chito. Di ba nga, dinala namin siya sa Dunkin. Yun yung first exposure niya sa outside world, guys. Yung nakikita niya lang every week ay yung driver namin, si Ate Grace, si Candy Bone, kami, TJ, Kuya JM, ganyan. Nakikita niya lang ibang tao. Pag pumupunta siya sa doktor para magpa-check up, yun lang.
So, nung dinala namin sila, nung dinala namin siya sa nung dinala ko siya sa Dunkin Iron para sa para sa Christmas lighting. So, parang siyang overwhelmed. As in, lalong-lalo na nung first few minutes, as in, nanginginig siya. Sobrang daming tao. Tapos yung mga tao pa, nilalapitan siya. Tapos, naririnig siguro niya, ano, bakit nila ako nilalapitan? Ano to, ba't kami nagpipicture? Pero masaya naman siya. Pero after naman nun, every time na alam niyang nagpe-prepare kami para umalis, every time naman na napapansin niya na nagpe-prepare kami para umalis, nagreklamo naman ngayon kasi gusto niya sumama. Gusto niya na sumasama ngayon. Yung isa, emote. Nagtatapo. Yung isa naman, isama niyo ko, isama niyo ko, isama niyo ko. Yan, dahil nasubukan niya na ang gumala. Gusto niya naman ngayon ang gala lang siya ng gala. Balik na dari sa Digos. Pupon, muli ko riya. Nails reveal. Minsan hindi ko na alam kung ano yung kuko na meron. Babaeng babae! Guys, kung hindi pa rin bababa si TJ in like mga 5 minutes, i-end ko na lang to Parang hindi naman ko naghihintay. Kanina pa kayo naghihintay sa kanya. Asa si Irmo? Si Irmo malamang sa kondo niya. Sana nag-aaral. Hilig pa naman mag-live yun. Ate KZ, ilang months bago nag-heal yung helix. Ito, dalawa to dito sa taas eh. Sabay ko yung pinabutas. And I think it took more than 6 months. Kasi, di ba nga, pinagawa ko kasi ito, mahaba yung buhok ko. So, habang nagtatry siyang mag-heal, palagi siyang nasasagi ng blower, ng suklay, ganyan. Meron akong experience with na experience ko because of yung fresh na pagpapabutas sa tenga. Ginawa ko to sabay. Sa kagustuhan ko talagang magkaroon ng extra piercings aside from itong dalawa na to. Nagpaano ako, sabay ko to pinabutas. Tapos, wala akong alam. As in, pinabutas ko lang and then, that's it. Nakalimutan ko, 2 days after ata, nang pinabutas ko to which you should not touch until it completely heals kasi it's sobrang sakit. Pero 2 days after ako nagpabutas, I forgot na meron pala akong appointment sa DFA para magpa-passport. Bawal ang may earrings. So, pumunta ako sa toilet at pinagtitinginan ako ng mga tao kasi merong babae umiiyak sa toilet. Umiiyak ako. Kasi sobrang sakit niya. As in, sobrang sakit niya. But I had to take them out kasi nga kailangan walang kahit anong accessories pag nagpicture ng ng passport. So, di ba, nagawa ko na siya. It was bleeding. Tapos pipicture ako, gaganyan ng tissue. Okay, ready na po. Tapos dudugo ulit siya. Tapos after nun, hindi natapos dun. I had to put them back. Sabi ko, hindi ako dumaan sa sakit na to para magsara lang ulit ng mga butas na yan. So, bumalik ulit ako sa CR. Tapos ganun ulit. Dalawa. So, 2 beses po umiyak. Pero ang ganda. Saya. Wala na siyang kahit anong feelings dyan. Okay na yan. But, yes, when you do decide to get them, make sure na ready kayo. Kasi hindi siya talaga mabilis mag-heal. Tapos parang ang tagal kong nakahigal, natutulog ng isang side lang. Ganyan.
Tapos yung pag nasagingan ng konti, ng suklay, pag nagbo-blow yung hairstylist, or ganyan. Pag nagsusot ako ng salamin dati, napapaganyan na lang talaga ako. Ganun na lang. Guys, 4 minutes na lang. Kung hindi pa talaga bababa ang man of the hour. Ate Casey, nasan yung wedding ring mo? At the moment, I don't wear it kasi maluwag siya. Maluwag na siya. Ay, actually! Suot ko pala siya! Suot ko siya! Pero, hindi ko siya suot dito. Dito ko siya ngayon suot. Dito sa aking thumb. Kasi dito siya kasya ngayon. So, this is my wedding ring. Yung pag kumakanta kami at DJ, diba? Tapos gumaganyan siya. Pagdating ng ating tilak akin to, diamante. Sobrang perfect timing lang na yung wedding rings namin from Join the guys, salamat sa mga gifts nyo naman. Sobrang perfect timing lang na yung wedding rings namin. It's silver. Pilak ba ang silver? Ate, pilak ang Tagalog ng silver? Pilak ang Tagalog ng silver? Hindi ko. Ata. As a Bisaya person, I'm not the person to ask. Pilak! Tama. So, yung sing-sing namin at TJ, yung wedding ring namin, it's silver sa isang side, gold sa kabilang side, and then, merong diamonds dito. So, tapos sobrang timing lang kasi hindi niya yun na-realize na yun pala yung sinulat niya dun sa bridge ng palagi. Na nalaman na lang niya, na-realize niya na lang nung lumabas na and then na-explain niya, di ba, yung lyrics, and then nakita niya yung sing-sing namin na, no? Pilak at ginto, diamante may abutin. Na parang yung wedding ring namin, nandun lahat pala ng lyrics nung nandun pala lahat ng lyrics nung kanta. And then, this is just like a random ring I found in Korea or Taiwan. Si TJ din, meron siyang mas manipis na version. So kami, TJ, ganun din, sobrang opposite namin. Si TJ, mahilig siya sa mga, well, ngayon, meron na siyang mga makakapal na mga sing-sing. But before, sobrang mga maninipis lang yung mga sing-sing niya. Tapos ako, mahilig ako sa mga ganito. Yan. Oh, I think nandito na siya. Love! Naantay ka namin para makapagbabay na ako. Naantay ka Bye, namin. guys! Ay. Naka-Uniqlo white shirt pa rin. Chamate, may filter ba to? Ay, Malamang. may filter nga. Ang kinis ng skin ko eh. Biglang lumiliit yung mukha ko eh. Mag-ano pa naman sa kanila before tayo magbabay. Bye. Good night, everybody. Inantay namin ikaw, tapos Anong yun gagawin? ang sasabihin mo. Ano gagawin? Iano mo, mag-invite ka. Invite tayo, kain tayo ano? Turon. My favorite. Wait lang. isang turon. Invite. Oo guys, kahit pupunta ka mo sa ibang bansa, pag nagtatang, Sir, do you want something? Turon. Meron ba kayong turon? Promise. Favorite food. Turon banana Q. Comfort food ko yan. Uy! Wow, ano yan? Yaman naman yan. Pag mga ganyan, no, pag lumalabas-labas sa screen yung mga ganyan. Guys, bukas I love, go. Buka! 12 noon. Ikaw selling ng day 3. Ang in between. Nakabahan ako. Nakabahan Kaya ako. nga tayo nagpo-promote. Nakabahan ako pero binabahala sa amin. Go guys. Kita tayo doon. Arneta Coliseum. Pag nakita nyo lang yung mga video namin na, lalo na ako, nung ticket selling, gabi yung iyak ko. Arneta Coliseum. Iyak lang ako. TJKZ. In between. Feb 6, 7, and 8.
Ay, grabe. Grabe ang Casey Tandingan. Come here, my boy. Kita tayo. Bukas, 12 noon. Sold out na yung day 1 and day 2. Come here. So, Feb 8 na na available. We'll see you guys there. Bukas yung ticket selling ng Feb 8. So, 12 noon for day 3. Say hi Team to day them. 3. Let's go! S&M people, I miss you. Lahat ng mga nag-S&M, I miss you. Tagal na walang S&M, but... Guys, Yeah. yung bias Love you. nyo. I love you, Baba. I love you, Baba. I love you, Baba. I love you, love, love. Love you, Baba, baby, baby. Love you, baby. Yung aming mistiso boy. Okay na po. Good night po. Mistiso boy. Sa po turon, may langka sa loob. Ay, Toy. Kahit maliit siya. Ay, Toy. Bigyan ni ate. Cynthia. Guys, ang bungo naman. Ito, si Kiss. How about ate? Ate's not in a good mood, right? Why? No? She's not in a good mood, Not in a Dada. good mood, Baba? Not Why? in a good mood. Tama na sa to. Ate's not in a good mood, no? Kaya puto na. Tulog na tayo. Pua. Tulog na kayo, guys. Bye-bye. Ay, bye-bye po si Fitz. Bye po. Love you po. Baka pag sa'yo, hindi na siya magalit. Daddy. Yan. Ay, I love daddy. Okay. I love daddy. I love you, daddy. Love you, daddy. Ngayon, ikaw sa akin. I love you po. Ang strong po. Ang strong. No. Galit ba yan? No mo, galit ba yan? Ay, wow. Galit ba yan? Sige, say bye-bye na. Say bye-bye to the people. Ay, Uy, sus. Hi guys. Bye-bye guys. Bye. Bye everybody. Bye. Bye everybody. Good night po. Good night po. Bye po. Bago yung shape ng mukha ko. Ang cute naman yan. Boy, boy, boy. Boy, 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 boy. End it na ba? Bye-bye. Sa end. Bye. In between, bukas, 12 12 noon. noon. Ticketnet. See you. Bye guys. Good night.